guys! Hello mga ka-corner! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami ni Bella sa woods today. We are here in the woods. This is Bella's favorite place na paglalakaran namin. Pumapasok lang po kami dito kapag may natumbang puno. Kapag mataas pa yung araw. Because otherwise, kapag hapon na, nakakatakot yung pumasok dito kasi maraming mga kayote, mga coyotes. So, nandito ho kami ni Bella today kasi mataas pa yung araw, oh. Ang ganda-ganda, oh. So, ito yung favorite trail namin na nilalakaran namin ni Belle. Anyhow, kung bago pa lang po kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. And kapag nakapag-subscribe na ho kayo dito, kung maaari lang pong pakiclick yung notification bell. So this way, hindi nyo po mamiss yung mga upcoming videos ko. And if you want to learn Cooking 101, a basic Filipino food, please do subscribe on my other channel, Princess May's Kitchen. Marami po akong mga na-post na po na video doon kasi that channel has been standing for the last 5 years, 6 years, although 2 years hindi po ako nag YouTube dahil nga namatay po si Papa when my dad passed away. I didn't really post anything on that channel for 2 years. So, yeah. So, pero meron na ho akong more than 50,000 subscribers on that channel. So, anyhow, meron pong nakapagtanong sa akin dito, may nag-message po sa akin, na sabi niya, paano ba mag-apply ng student visa? Ang masasuggest ko lang po sa inyo, mag-apply ho kayo kung mag-apply ho kayo ng student visa, is go on the Canadian immigration website. Doon ho nyo malalaman yung mga bagong new rules and regulation on how to apply a student visa. Pero ang sinasuggest ko lang po sa inyo, na kung talagang mag-aaral ho kayo pagdating dito, is kailangan hong mag-aral ho talaga kayo. Kasi pag nahulihan na po kayo ng Canadian government na pumunta ho kayo dito as student visa and then hindi ho kayo nag-aral, nagtrabaho ho kayo, pwede ho kayong ma-deport. At kapag na-deport ho kayo, 5 to 6 years ang pagbaband na ng government ngayon. Binago na ho kasi nila yung mga rules and regulation. Kung sino lang po ang maaprobahan nila. Lately, as far as I know, ang ina-approve lang ho nila right now is if you're coming to Canada as a doctor, if you want to improve your knowledge, your skills, then you can apply for a student visa. And then the next one was, I believe IT. Kung gusto mo pang mapa-improve. And the other one was, I can't remember the other one. Basta i-check lang po ninyo sa Canadian immigration kung ano yung mga bagong rules and regulation right now. Kasi otherwise po, kung pupunta lang po kayo dito sa Canada, mag-apply ng student visa, and then you're not really going to work, masasayang lang ho yung pera ninyo. Yun ho ang ko. Kasi marami na hong napauwi right now. Yung mga nagti-TNT dito. Talagang hindi naman ho kayo makakaligtas kasi talagang mahuhuli po kayo ng government. So, yun po. At saka, yung nag-vlog po ako last time, nasabi ko na mahirap po ang buhay dito sa Canada. Talagang mahirap na ho dito ang buhay sa Canada. Hindi po katulad nung dumating po kami dito 30 years ago where everything is very affordable, the cost of living is not that expensive, and yung environment po, iba na po kasi ngayon. Mas mahirap po kasi talaga na right now kasi yung mga talagang sobrang hirap na ho. Yung mga tao dito talagang nagdadalawa, 3 job na right now. Yung mga lalo na yung mga bagong dating. Kaya nga ho sinasuggest ko ho sa inyo before na kung maganda naman ho ang buhay nyo dyan sa Pilipinas, diyan na lang po kayo manirahan. And kung gusto niyo pong pumunta ng Canada, you can always apply for a tourist visa and to experience the life here.
Pero ngayon pa lang po, sinasabi ko sa inyo na talaga hong mahirap. Marami na hong umuwing mga Pilipino. Dito galing sa Canada, nakastay na sila ng 5 years, pero talagang umuwi ho dahil sa hindi ho nila matugunan or hindi ho nila masustain ang cost ng living kasi po talaga napakahirap. Can you imagine po, magre-rent kayo ng apartment dito anywhere in Canada. Ang mababa na mababayaran nyo is nasa mga 1,200. Right? Ang 1 bedroom ho dito is nasa 1,200 na po. Magkano yung 1,200 sa Philippine pesos? Nasa 70,000 pesos a month ang babayaran nyo ho dito ng 1 bedroom apartment. Talagang napakamahal na po ngayon. Hindi po katulad before, 30 years ago, 1 bedroom apartment nasa 350 lang po. So, that's why marami pong mga kababayan natin na umuwi na po ng Pilipinas dahil talaga pong napakahirap po talaga dito right now. Bukod na lang po siguro kung ang pupunta pong pamilya is yung wala nang maliliit na anak, na yung mga bata makakatulong na kasi dito po sa Canada, pwede po kayong magtrabaho at the age of 16 na, sometimes 15. And kung meron kayong ganun, nakakatulong po. Pero otherwise po, kung maganda ang buhay nyo dyan, dyan na lang ho kayong magstay sa Pilipinas. And like I said, if you want to visit Canada, then you can always come and visit just to see how it is, how the environment. Kaya yung mga ganun po ba. Kaya nga po yung ibang mga kaibigan ko na gustong makipagsapalaran, hindi ko naman sila ini-stop dahil alam ko na yung iba din po walang-wala sa buhay. Pero mas gugustuhin ko po na nandyan na lang sila sa Pilipinas at maghanap dyan ng trabaho kasi pagka nandito, mahirap ho talaga ang mag-start dito sa Canada. Like lalo na pagkararating yung iba nasya-shock. Number 1 na nasya-shock sila is yung mga bilihin talagang napakamahal ho right now. And most of our products are coming from California, mga vegetables, fruit, and yung iba naman from Mexico. It's coming from United States most of the time. And talagang mahal ho right now. Talagang napakamahal. It was just a blessing for us na we came here at a very young age. We went to school here, graduated here, and work here. Siya nga po pala, dito po sa Canada, kung wala kayong papel, mahirap hong makahanap ng trabaho talaga. So talagang pagka pupunta ho kayo dito is talagang mag-aaral ho kayo. Pag-aaralan nyo ho yung halimbawa, natapos ho kayo ng nursing dyan, talagang mag-upgrade po talaga kayo dito sa Canada. And hindi na po sila nagtatanggap ng mga immigrants sa isang trabaho na walang papel. Bukod lang po kung ang papasukan nyo po na job is yung sa housekeeping, laundry, yung mga janitorial staff, sa hotel. But kailangan pa po kasi talagang importante po talaga ang papel dito. Yan po ang isang reason na why na-discourage ang ibang Pilipino na pumupunta dito. Kasi akala nila, once nandito na sila, kahit natapos sila dyan ng doktor, lawyer, nurses, makakakuha sila ng the same work. At hindi po talaga kasi dito po kasi sa Canada, kailangan po talaga papel. If you didn't finish in sa institution dito sa Canada ng trabaho na gusto mong papasukan, it will be impossible for you to find a job. And lately lang po, marami din pong na-lay off. Kasi, yan nga, nagbabawas. Dahil masyadong mahal, yung iba hindi na nakakasustain ng business nila, hindi na nila kayang i-continue. And that's why nagle-lay off din sila. So, marami pong mga tao din po rito, hindi lang po mga immigrant, mismong mga Canadians po ay walang trabaho. Kaya loaded po yung tawag dito, loaded po yung pagkukuhaan nila ng unemployment
dahil marami pong nag-apply ng unemployment. Para dito po kasi kung mawalan ka ng trabaho, as long as hindi ka ho na fired, kung nawalan ka ng trabaho, na laid off ka, pwede ka pong mag-apply ng unemployment. So this way, kahit wala kang work, every month is meron ka hong natatanggap. So yun po. Anyhow po, mahaba na po itong vlog ko. There's 2 more questions na gusto kong sagutin, pero I'll do it on some other time pagka walking ulit po kami ni Bella. So, maraming salamat po for watching. And again, if you guys are new on this channel, please don't forget to subscribe. And I have another channel, The Princess May's Kitchen. If you guys are not subscribed on that channel, please do subscribe. Thank you guys for watching. Have a blessed day, everyone. And may the good Lord bless us all. Thank you guys again for watching. And see you guys on my next video. Bye for now. Maraming salamat mga ka-corner. See you guys.